Pinalayas ako ni Ricardo sa aming ika-10 anibersaryo para sa kanyang kabit, nang hindi alam na ang ama kong nagtatrabaho sa karinderya ay ang bilyonaryong may-ari ng buong lungsod. Habang pinagtatawanan nila ang aking pagiging serbidora, tahimik na inihahanda ng aking ama ang bitag na kukuha sa bawat sentimo ng kanilang nakaw na yaman. Ngayong luluhod na ang mga mapangapi sa harap ng tunay na tagapagmana, hanggang saan ang kayang ibaba ng inyong dangal para lang hindi mabulok sa hirap? Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at pabango ng mga panauhing nagmula pa sa alta sosyedad. Ang marang tunog ng champagne glasses na naguumpugan ay tila isang musika sa pandinig ni Lilibet Santos de Villa. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo, isang dekada ng pagmamahalan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang kabiyak na si Ricardo. Inaayos niya ang sutulang kurbata nito at sa bawat haplos ng kanyang daliri, ramdam niya ang pagmamalaki at pag-ibig na bumabalot sa kanyang puso. Kay gwapo ng kanyang asawa sa suot nitong itim na tuxedo. Siya ang kanyang mundo, ang kanyang hari. Perfect! Bulong ni Beth. Ngumiti siya habang pinapagpagan ang balikat ni Ricardo. You look so handsome, mahal. Ngumiti si Ricardo, ngunit ngayon, kung babalikan ni Beth, ang ngiting iyon ay tila hindi umabot sa mga mata nito. Malamig, malayo. Of course, it's our big night. Everything must be perfect. Sagot nito at hinalikan siya sa noo bago sila sabay na lumabas upang harapin ang kanilang mga bisita. Para kay Beth, perpekto ang lahat. Ang mga ilaw na kumikinang, ang mga bulungan ng paghanga mula sa mga bisita, ang kamay ni Ricardo na mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerte at pinakamapalad na babae sa buong mundo. Hindi niya kailanman inakala na ang pakiramdam na yon ay magiging abo sa loob lamang ng ilang sandali. Makalipas ang 1 oras, umakyat si Ricardo sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat, nag-aabang sa inaasahan nilang isang matamis na mensahe para sa kanyang may bahay. Maging si Beth ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aabang. Ngumiti siya, handa nang pakinggan ang mga salitang muling magpapatunay ng kanilang pag-iibigan. Good evening everyone. Panimula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Thank you for joining us tonight to celebrate a decade, 10 years. May ilang pumalakpak. Ngumiti si Ricardo, isang ngiting nakakakilabot. 10 years is a long time, pagpapatuloy niya. It's a long time to build a life, a reputation, an empire, and tonight, I want to be honest with all of you. I want to be honest about what this decade has truly been. Nagsimulang kabahan si Beth. May kakaiba sa tono ng kanyang asawa. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. For 10 years, sabi ni Ricardo, at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Beth. Hindi na may pagmamahal, kundi may halong pagkasuklam. I have carried a burden, isang pabigat. Ang salitang iyon ay tumama kay Beth na parang isang malakas na sampal. Pabigat? Ang bulong ay halos hindi marinig. Nagsimulang magtinginan ng mga tao. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan na nakakabingi. I built this life with my own sweat and blood, sigaw ni Ricardo. I climbed my way to the top and I deserve someone who can stand beside me, not behind me. Someone who is my equal. Not a simple plain woman who knows nothing but how to manage a household. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Beth. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. At noon, mula sa gitna ng mga bisita,
Isang babae ang lumakad papalapit sa entablado. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila nagliliyab. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Si Katrina Velasco, isang kilalang socialite at negosyante. Ngumiti ito, isang ngungiting puno ng tagumpay, at tumayo sa tabi ni Ricardo. Ipinulupot ni Ricardo ang kanyang braso sa baywang nito. Tonight is not just an anniversary. Anunsyo ni Ricardo. Tinitigan si Beth ng diretso sa mga mata. It is a night of liberation. Lilibeth, our marriage is over. I am divorcing you. At simula ngayon, hindi ka na parte ng bahay na ito at ng buhay ko. Gumuho ang mundo ni Beth. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang tawanan na tila nagmumula sa lahat ng sulok. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang kakampi, isang taong sasaklolo sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Tomas, na nakatayo sa isang sulok, malayo sa karamihan. Nakasuot lang ito ng simpleng barong, tila hindi nababagay sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang tatay, ang inaasahan niyang tatakbo at ipagtatanggol siya. Ngunit nakatayo lang ito roon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata, hindi iyon awa ang nakikita ni Beth. Matigas, malamig, tila ba may hinahatulan. At sa isang saglit, mas lalo siyang nasaktan. Pati ba ang sarili niyang ama ay hinuhusgahan siya? Guards! Utos ni Ricardo. 2 lalaking nakauniporme ang lumapit kay Beth. Please, Ricky? Wag! Pagmamakaawa ni Beth. Ang kanyang boses ay basag na. Wag mong gawin sa akin to. Pero hindi siya pinakinggan ni Ricardo. Tinalikuran siya nito at hinalikan si Katrina sa harap ng lahat. Ang palakpakan mula sa ilang kampi sa kanila ay tila dagundong ng kulog na lalong bumasag sa pagkatao ni Beth. Marahan siyang hinawakan ng mga guwardiya sa braso. Wala siyang nagawa, kundi magpatianod. Habang naglalakad siya palabas ng sarili niyang pamamahay, ramdam niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya, mga matang puno ng awa, pangungutya at paghusga. Ang bawat hakbang papalayo sa bulwagan ay isang hakbang papalayo sa buhay na kanyang inakala ay sa kanya. Nang bumukas ang malaking pinto at itinulak siya palabas, isang malakas na hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara niyon ay pinal, isang hatol. Naiwan siyang mag-isa sa labas, sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang magarbong bestida ay unti-unting nababasa ng ulan na biglang bumuhos ng malakas. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng kinang. Ang kanyang perpektong ayos ay sinira ng kanyang mga luhang, walang tigil sa pag-agos, kasabay ng malamig na ulan. Humakbang siya papalayo sa tarangkahan, walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay nanghihina. Ang malamig na simoy ng gabi ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Napatingala siya sa langit na madilim, hinahayaang basain ng ulan ang kanyang mukha. Wala na. Wala nang natira. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Tila ba pinipiga ang kanyang puso hanggang sa madurog ito ng pino. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa malamig at madilim na bangketa ng Forbes Park, si Lilibeth de Villa ay bumagsak. Nawalan siya ng malay at ang tanging yakap sa kanya ay ang lamig ng semento at ang walang katapusang pighati. Nagising si Lilibeth sa isang malambot na kama, ngunit hindi pamilyar ang amoy ng paligid. Hindi ito ang halimuyak ng mamahaling Egyptian cotton sheets na kinalakihan niya sa mansyon. Ito ay amoy ng malinis na kumot na ibinilad sa araw. Simple at payak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, walang magarbong chandelier. Ang dingding ay walang anumang mamahaling painting. Isang maliit na bintanang may kurtinang bulaklakin ang nagpapasok ng sinag ng umaga. Saan ako?
Isang alon ng takot ang biglang bumalot sa kanya. Mabilis siyang napabangon. Noon niya napansin na ang magara niyang bestida ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt at pajama pants. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na semento, ang malakas na buhos ng ulan, at ang sakit. Isang sakit na tila dumurog sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang tren. Ang mga salita ni Ricardo, ang nangiti ni Katrina, ang mga mapanghusgang tingin, ang pagsara ng pinto. Napaahawak siya sa kanyang dibdib, nararamdaman ng muling pagkirot nito. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Tay? Ang basag niyang tawag sa kawalan. Isang pamilyar na anino ang pumasok sa silid. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, may dalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at pag-aalala. Ngunit mayroon ding kakaibang kalmadong hindi niya mabasa. Gising ka na pala anak. Mahinahon nitong sabi. Iniabot nito ang tubig. Inumin mo muna ito. Nanginginig na tinanggap ni Beth ang baso. Nasaan po tayo, Tay? Anong nangyari? Umupo si Mang Tomas sa gilid ng kama. Dinala kita rito. Isa itong maliit na apartment na inuupahan ko sa Quezon City. Ligtas ka rito, Beth. Ligtas. Ang salitang iyon ay tila dayuhan sa kanyang pandinig. Paanong magiging ligtas kung ang buong mundo niya ay gumuho na? Bakit hindi niyo po ako tinulungan kagabi? Halos pabulong niyang tanong. Puno ng hinanakit. Nakita niyo po ang ginawa niya sa akin. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Hindi agad sumagot si Mang Tomas. Tinitigan lang siya nito at sa mga matang yon, nakita ni Beth ang isang kalungkutang mas malalim pa sa sarili niyang pighati. May mga laban anak na hindi dinadaan sa sigawan at iskandalo. Mahinang sagot nito. Magpahinga ka muna. Kailangan mong lakasan ang iyong sarili. Tumayo ito at lumabas ng silid. Iniwan si Beth na lalong nalilito. Napatingin siya sa kanyang paligid. Simple ang apartment. May isang maliit na sala, isang kusina, at ang silid na kinaroroonan niya. Ang lahat ng gamit ay lumana, ngunit malinis. Napakalayo sa kinang at karangyaan ng Forbes Park. Napapikit siya ng mariin. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Ikaw lang ang mamahalin ko, Beth. Habang buhay, ang bulong ni Ricardo sa kanya noong kanilang unang anibersaryo. Habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin. Itong bahay na ito, lahat ng ito, ay para sa'yo. Ikaw ang reyna ko. Isang malaking kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Maya-maya, isang mabangong amoy ang gumising sa kanyang diwa. Amoy ng nilulutong lugaw, may sahog na luya at bawang. Pumasok muli si Mang Tomas, may dalang isang mangkok na umuusok pa. Kainin mo ito, sabi nito. Inilapag ang tray sa kanyang tabi. Mainit pa, para magkalaman ng sikmura mo. Tinitigan ni Beth ang lugaw, isang simpleng pagkain na matagal na niyang hindi natitikman. Noon, ang almusal niya ay laging inihahanda ng kanilang mga kasambahay. Croissants, imported fruits, freshly brewed coffee. Pero ngayon, ang nasa harap niya ay isang mangkok ng lugaw na niluto ng kanyang ama. Kumuha siya ng isang kutsara at dahan-dahang isinubo. Ang init nito ay tila gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Napatingin siya sa kanyang ama na tahimik lang na nakaupo sa isang silya. Pinagmamasdan siya. Noon niya napansin ang mga kamay nito. Ang mga kamay ni Mang Tomas ay magagaspang, makalyo, at may mga guhit na tanda ng maraming taon ng pagtatrabaho. Iyon ang mga kamay ng isang magsasaka, ng isang simpleng tao. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Sa loob ng 10 taon, nasilaw siya sa marangyang buhay na ibinigay ni Ricardo at halos makalimutan na niya ang simpleng pinagmulan ng ama na nag-isang nagpalaki sa kanya. Hindi man lang niya naisip ang nararamdaman nito habang nakikitira sa kanila.
itinuturing na isang hamak na matanda ng kanyang manugang. "Patawad po, itay," bulong niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Patawad po kung naging abala ako sa sarili kong mundo." Hinawakan ni Mang Tomas ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang, ngunit ang haplos ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. "Walang dapat ipatawad, anak. Ang mahalaga, narito ka na." Sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit na apartment, sa harap ng isang mangkok ng lugaw, nakaramdam si Beth ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Marahil, hindi pa huli ang lahat. Marahil, kaya niyang magsimulang muli. Nang maubos niya ang pagkain, kinuha niya ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ito, naisip na baka may mensahe mula sa iilang kaibigan. Ngunit isang email ang unang bumungad sa kanya. Ang sender, ang law firm ni Ricardo. Ang subject, Gent, regarding the De Villa marital assets. Kinakabahang binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga legal na terminolohiya hanggang sa isang pangungusap ang tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. "As per the direct instruction of our client, Mr. Ricardo De Villa, please be advised that the joint savings and investment account ending in stars has been frozen, effective immediately." Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Frozen. Sarado. Ang lahat ng perang pinag-ipunan nila bilang mag-asawa, ang lahat ng pinagkatiwala niya sa kanya, ay wala na. Iyon ang huling alas na hawak niya. Ang huling connection niya sa buhay na kanyang iniwan. Ngayon, opisyal na. Wala na siyang kahit isang kusing. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang natira. Para kay Ricardo De Villa, ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi lang tanda ng isang bagong umaga. Ito ay simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na malaya, makapangyarihan, at walang anumang balakid. Nagising siya sa haplos ng seda at sa halimuyak ng pabango ni Katrina na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ito ang tamang pakiramdam. Ito ang tamang tanawin. Ang malawak na master's bedroom na dati tila isang museo ng mga antigong gamit na gusto ni Beth. Ngayon ay may hininga ng modernong karangyaan. Dahan-dahan siyang bumangon, isinuot ang isang robe at lumapit sa malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang perpektong hardin. Wala nang bakas ng kaguluhang nangyari kagabi. Malinis na ang lahat. Perpekto. Tulad ng dapat mangyari. Hindi niya naramdaman ni Katiting na pagsisisi. Para sa kanya, ang ginawa niya ay hindi pagtataksil, kundi isang kinakailangang desisyon sa negosyo. Si Lilibeth ay isang masamang puhunan. 10 taon niyang sinubukang hubugin ito para maging isang reyna na nababagay sa kanyang tabi. Ngunit nanatili itong isang simpleng babae na kontento na sa pagiging anino niya. Isang pabigat. Ngayon, sa tabi niya ay si Katrina, matalino, ambisyosa, at kasing uhaw niya sa tagumpay. Siya ang kaparehong kailangan niya. "Good morning, mahal," bati ni Katrina, na ngayon ay gising na. Lumapit ito sa kanya, nakasuot lang ng isa sa kanyang mamahaling silk shirts. "How does it feel to be a free man?" Niyakap siya ni Ricardo mula sa likuran, nilanghap ang bango ng buhok nito. "It feels like I can finally breathe." Nagbukas sila ng isang bote ng champagne kahit umaga pa lang. Umupo sila sa balkonahe, tinatanaw ang kanilang kaharian. Para silang mga Diyos na nakatingin mula sa kanilang Olympus. "Wala ka bang balita sa kanya?" tanong ni Katrina habang umiikot ang laman ng kanyang baso. "Wala. At wala akong pakialam." Mabilis na sagot ni Ricardo. Siguradong tinakbuhan na siya ng tatay niyang magsasaka. Doon naman sila nababagay sa probinsya. Kinuha ni Ricardo ang kanyang tablet mula sa mesa. Ang nangiti sa kanyang labi ay lalong lumawak nang makita ang mga balita.
Naroon ang kanilang litrato ni Katrina mula kagabi, magkatabi at matagumpay. Ang headline, The New Power Couple, Ricardo de Villa ends decade-long marriage, embraces new chapter with Katrina Velasco. Tingnan mo to. Ipinakita niya kay Katrina. They understand. The world understands that this is a step up. Pinagdaanan niya ang mga artikulo, sinisip-sip ang bawat papuri. May iilang negatibong komento. Mga salitang tulad ng walang puso at taksil, ngunit ipinagsawalang bahala niya ang mga ito. Inggit lang sila. Hindi nila naiintindihan ang bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo. Habang nagbabasa, biglang sumeryoso ang mukha ni Katrina. Mahal, sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Ngayong wala na ang distraction, oras na para pag-isipan ang susunod nating hakbang. For the company. Napakunot ang noo ni Ricardo. What do you mean? Everything is stable. Stable, yes. But is it truly yours? Tanong ni Katrina. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. You are the CEO, the face of the company. Pero may mga miyembro pa rin ng board na matatanda na. Mga loyalista pa ng, alam mo na, ng nakaraan. They might see this move as a weakness. Kailangan mong patatagin ang iyong kapangyarihan, Ricardo. Kailangan mong ipakita sa lahat na ikaw at ikaw lang ang nag-iisang hari. Ang mga salita ni Katrina ay musika sa kanyang pandinig. Iyon mismo ang gusto niyang marinig. May naisip akong paraan. Pagpapatuloy nito. May isang malaking investment opportunity sa real estate development sa Palawan. Isang malaking proyekto. Kung makukuha natin yon, it will solidify the company's future for the next 20 years. At ang lahat ng credit ay mapupunta sa'yo. It will give you the leverage you need to control the board completely. Go on, sabi ni Ricardo. Ang kanyang interes ay ganap na nakuha. Inilatag ni Katrina ang isang plano na napaka-perpekto at napakatalino. May mga numero, may mga projection, may mga koneksyon. Sa isip ni Ricardo, si Katrina ay isang henyo, isang anghel na ipinadala para tulungan siyang abutin ang mas mataas pang tagumpay. Kinagabihan, habang inaayos nila ang opisina sa loob ng mansyon, napadpad si Ricardo sa isang lumang baul. Binuksan niya ito. Nasa loob ang mga lumang photo album, mga larawan nila ni Beth nung nagsisimula pa lang sila. Mga ngiting simple, mga panahong simple. Kinuha niya ang isang larawan nila noong kanilang kasal. Nakangiti si Beth, isang nangiting totoo at puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. May isang bahagi sa kanya na tila kumirot, isang multo ng nakaraan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Iyon ay si Ricardo de Villa na mahina. Ang Ricardo ngayon ay iba na. It's time to clear out the old to make way for the new, sabi ni Katrina na nasa kanyang likuran pala. Kinuha nito ang picture frame sa kanyang kamay. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Tumango si Ricardo. Kinuha niya ang buong baul, dinala sa basurahan sa labas ng bahay, at walang pag-aalinlangang itinapon ang lahat ng alaala nila ni Beth. Pagtatapon sa 10 taon ng kanilang pagsasama, isang formal na pagtatapos. Nang gabing iyon, habang pumipirma siya sa mga dokumentong inihanda ni Katrina para sa investment sa Palawan, naramdaman niya ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Ito na yon. Ang simula ng kanyang tunay na imperyo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Dahil maganda ang kanyang pakiramdam, sinagot niya ito. Hello, De Villa speaking. Isang garalgal na boses ng isang matandang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Mr. De Villa, hindi mo ako kilala, pero isa ako sa mga matagal nang nakaupo sa board. Napangisi si Ricardo, isa sa mga old guards na binanggit ni Katrina. Anong kailangan mo? Tanong niya, may halong pagmamataas. Isang babalalang iho, sabi ng boses, mag-ingat ka. Minsan ang ahas na pinapasok mo sa iyong pamamahay ay mas makamandag kaysa sa inaakala mo. May mga anino sa paligid na hindi mo nakikita.
Natawa ng malakas si Ricardo. Kung sino ka man, tigilan mo na ang pagiging melodramatic. Tapos na ang panahon ninyo. Ako na ang masusunod ngayon. Bahala ka, sabi ng boses bago maputol ang linya. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Natatawa pa rin. Can you believe it? May tumawag na matanda. Nananakot pa, sabi niya kay Katrina. Ngumiti lang si Katrina. Hayaan mo sila, mahal. Mga asong tumatahol lang yan na walang pangil. Let's celebrate our first major move. Itinaas nila ang kanilang mga baso. Nagtagay sila para sa kanilang hinaharap. Habang iniinom ni Ricardo ang alak, hindi niya napansin ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina. Isang malamig, kalkuladong tingin na puno ng tagumpay. Ang babala ay totoo. Ngunit nagkamali ang tumawag. Ang ahas ay hindi lang niya pinapasok sa kanyang pamamahay. Ito ay ang babaeng kasama na niya sa kanyang kama. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip para kay Beth. Ang bawat umaga ay ginigising siya ng katotohanang hindi na siya ang reyna ng isang mansyon, kundi isang ordinaryong taong kailangang harapin ang bigat ng bukas. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, isang sugat na humihilab sa bawat paghinga. Ngunit ang laman ng email na iyon, ang saradong bank account, ay naging isang malupit na paalala. Ang paglulubog sa kalungkutan ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Kailangan mong kumilos, anak, sabi ni Mang Tomas isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng sinangag at tuyo. Hindi ito isang utos, kundi isang mahinahong pahayag ng katotohanan. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Alam ni Beth na tama ang kanyang ama. Sa tulong nito, bumili sila ng dyaryo at minarkahan niya ang mga trabahong sa tingin niya ay kaya niya. Gamit ang isang lumang laptop na pag-aari ng kanyang ama, gumawa siya ng resume, ngunit napahinto siya. Ano ang ilalagay niya? Housewife for 10 years. Event organizer for high-end parties. Lahat ng kanyang karanasan ay nakatali sa pangalang Davila. Sa huli, isinulat niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamahala ng tahanan at mga social event, umaasang may makakakita sa potensyal niya. Ang una niyang panayam ay sa isang malaking kumpanya sa Makati. Nagsuot siya ng pinakasimple ngunit pinakadesenteng damit na binili nila sa ukay-ukay. Habang nasa biyahe, pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati niyang mundo. Ngunit ngayon, isa na siyang dayuhan. Magalang ang babaeng nag-i-interview sa kanya. Tiningnan nito ang kanyang resume. So Mrs. Santos, sabi nito, bago biglang napatigil at tinitigan siya ng mas maigi. Teka, pamilyar po kayo. Hindi po ba kayo si Mrs. Lilibet de Villa? Naramdaman ni Beth ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Tumango lang siya, isang maliit at halos hindi makitang paggalaw. Biglang nagbago ang timpla ng interview. Ang mga tanong ay naging mapanuri at may halong pangungutya. With all due respect, ma'am, sabi ng babae na may pilit ng ngiti. Bakit po kayo nag-a-apply para sa isang entry-level position? With your background? Ang salitang background ay binitiwan na tila isang maruming bagay. Naintindihan ni Beth ang ibig sabihin nito. Para sa kanila, isa siyang pinalayas na socialite. Isang eskandalo. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nanghina. Umalis siya sa gusaling iyon, nadala ang pakiramdam ng matinding hiya. Marami pang sumunod na pagkabigo. Ang ilan ay hindi na tumatawag, ang iba ay diretsahang nagsasabing hindi siya kwalipikado. Ang pangalang De Villa ay naging isang sumpa. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa isang maliit at lumang coffee shop na may pangalang Kanto Kapihan. May nakasulat sa bintana, "Wanted, barista, no experience needed, must be willing to learn." Napahinto siya, isang barista, malayo sa buhay na kanyang nakasanayan. Ngunit ang mga salitang "no experience needed" ay tila isang imbitasyon, puno ng pag-aalinlangan,
Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena ang may-ari. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Anong kailangan mo, Ineng?" Nakita ko po yung sign sa labas," sabi ni Beth. "Naghahanap po kayo ng barista." "Marunong ka bang magtimpla ng kape?" tanong ni Aling Nena, walang paligoy-ligoy. "Hindi ka ba maarte sa katawan? Mahirap ang trabahong to." "Hindi po ako marunong," pag-amin ni Beth. "Pero handa po akong matuto. Hindi po ako maarte." May nakitang determinasyon si Aling Nena sa mga mata ni Beth. "Sige, magsimula ka bukas. Huwag kang malilate." At doon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Ang unang linggo ay isang pagsubok. Napaso niya ang kanyang kamay sa steamer ng gatas. Nalilito siya sa pagkakaiba ng latte at cappuccino. Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa maghapong pagtayo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo siya. Natuto siyang ngumiti sa mga customer kahit na mabigat ang kanyang kalooban. Natuto siyang humanap ng kasiyahan sa paggawa ng isang perpektong heart-shaped foam sa ibabaw ng kape. Isang araw, isang grupo ng mga babaeng nakadesigner na damit ang pumasok sa kanto kapihan. Nanigas si Beth nang makilala sila. Sila ay mga dati niyang kaibigan mula sa Forbes Park. "Oh my God, is that Beth?" Narinig niyang bulong ng isa. Kawawa naman, dito na lang siya nagtatrabaho. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo at magtago sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng hiya ay bumalik. Ngunit napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng coffee machine. Nakita niya ang isang babaeng pagod, ngunit hindi talunan. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang maliit na notepad, nilapitan ang kanilang mesa at ngumiti. Isang ngangiting professional. "Good afternoon, ma'am. Welcome to Kanto Kapihan. May I take your order?" Nagulat ang mga babae sa kanyang kumpiyansa. Nag-order sila. Umiiwas sa kanyang tingin. Inihanda ni Beth ang kanilang mga kape, inilagay sa tray at personal na inihain sa kanila. "Here are your orders, ma'am. Enjoy." Umalis siya ng taas noo. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Mrs. De Villa na kaawa-awa. Siya si Beth, isang barista na ginagawa ang kanyang trabaho ng may dignidad. Nang dumating ang araw ng kanyang unang sahod, inabot sa kanya ni Aling Nena ang isang maliit na brown na sobre. Sa loob, ilang piraso ng 1,000 piso. Napakaliit na halaga kumpara sa perang winawaldas niya noon sa isang pares ng sapatos. Ngunit habang hawak niya ang mga perang iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagmamalaki. Ito ay sa kanya. Pinagpaguran niya, pinaghirapan niya. Pag-uwi, bumili siya ng isang maliit na cake. Ipinakita niya ang sobre sa kanyang ama. Hindi nagsalita si Mang Tomas, ngunit ang nangiti sa mga mata nito ay sapat na. Kinagabihan, habang naglilinis si Beth at naghahandang magsara ng coffee shop, tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. "Pasensya na po. Sarado na kami," sabi niya nang hindi lumilingon. "Talaga? Kahit para sa dati mong asawa?" Ang boses na yon, ang malamig at mapang-asar na boses na yon, napahinto si Beth sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Ricardo De Villa, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Isang malaking pagkakaiba sa simpleng itsura ng kapihan. Nakatingin ito sa kanya, mula sa kanyang apron na may mantsa ng kape hanggang sa kanyang pagod na mukha. At sa mga labi nito, may isang malupit na ngisi. Well, look what we have here," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pangaalipusta. Mula sa isang mansyon sa Forbes, hanggang dito, how the mighty have fallen. Habang si Lilibeth ay abala sa pagbuo ng kanyang bagong buhay sa Kanto Kapihan, ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay gumagalaw sa isang mundong hindi alam ng kanyang anak. Sa umaga, isa siyang simpleng matanda sa kanilang apartment sa Quezon City
nagluluto ng almusal at naglalaba. Ngunit pagdating ng hapon, pagkaalis ni Beth para sa kanyang trabaho, nagbabago ang lahat. Isang hapon, isinuot niya ang isang luma at kupas na polo, sumakay ng jeep at bumaba sa isang ordinaryong kanto sa Ortigas. Pumasok siya sa isang di kapansin-pansing gusali, dumaan sa isang abogadong nag-aayos ng mga dokumento sa basement at pumasok sa isang pribadong elevator na nangangailangan ng espesyal na keycard. Ang pinto ay bumukas sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang sumalubong sa kanya ay hindi na isang magulong pasilyo, kundi isang malawak at modernong opisina na may malalaking bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad. Agad na lumapit ang isang babaeng nakapang-opisina. "Good afternoon, Mr. Reyes!" Bati nito nang may malaking paggalang. Kinuha nito ang kanyang simpleng bayong at lumang jacket. Mula sa isang aparador, kinuha ni Mang Tomas ang isang madilim na abuhin na suot na gawa ng isang Italianong sastre. Pumasok siya sa isang pribadong silid. Paglabas niya, hindi na siya si Mang Tomas, ang magsasaka. Siya si T.M. Reyes, ang misteryosong tagapagtatag at ang pinakamalaking shareholder ng isa sa mga pinakamatagumpay na korporasyon sa bansa. Ang mismong korporasyon na pinamumunuan ngayon ni Ricardo de Villa. "Anong balita, Attorney Sandoval?" Tanong niya sa kanyang pinagkakatiwalaang punong abogado. Isang matalas na lalaking nasa edad, 50. "Nakuha na po natin ang lahat ng financial records ni Mr. de Villa sa nakalipas na 5 taon, sagot ng abogado. Inilalatag ang isang folder sa malaking mesa. Malinis ang mga libro. Masyadong malinis. Pero ang aming investigador ay may napansin. May malalaking halaga na inililipat sa mga proyektong tila walang malinaw na balik. Particular, ang bago niyang proyektong real estate sa Palawan. Tumango si T.M. Reyes, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento. Ang kasakiman ay nag-iiwan ng bakas, gaano man ito subukang itago. "May isa pa po, sir," sabi ng abogado. "Pinabantayan po namin si Miss Katrina Velasco, gaya ng utos ninyo. Sa malaking screen sa dingding, lumabas ang isang video. Ito ay kuha ng CCTV mula sa gabi ng anibersaryo. Habang ang lahat ay nakatingin kay Ricardo at Beth, ang kamera ay naka-zoom in sa mukha ni Katrina. Nakita ni T.M. Reyes ang nangiti nito, hindi lang itong ngiti ng isang babaeng nanalo. Mayroong higit pa roon, isang malamig na kalkulasyon, isang bakas ng puot. "May mali sa babaeng yan," bulong ni T.M. Reyes. "Hindi lang pera ang habol niya, may mas malalim na dahilan." "Iyon din po ang hinala namin, sir," sabi ng kanyang pinuno ng seguridad, isang dating koronel ng militar. "Sinubukan naming siyasatin ang kanyang nakaraan. Si Katrina Velasco ay lumitaw sa alta sosyedad 3 taon na ang nakalipas. Bago noon, halos walang record. Tila binura ang kanyang pagkatao. Masyadong perpekto ang kanyang kwento." Tinitigan ni T.M. Reyes ang larawan ni Katrina sa screen. Ang kanyang isip ay bumalik sa maraming taon na ang nakalipas, sa mga unang araw ng kanyang kumpanya. Marami siyang naging kaaway, mga taong sinubukan siyang siraan at pabagsakin. Nagtagumpay siya laban sa kanilang lahat, ngunit alam niyang may mga sugat na hindi naghihilom. "Pukayin ninyo ang lahat," utos niya. "Gusto kong malaman kung saan siya nag-aral, sino ang kanyang mga magulang, ano ang kinakain niya noong bata pa siya. Hanapin ninyo ang anumang butas sa kanyang kwento, gaano man kaliit." Bago siya umalis, binuksan niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang isang luma at medyo lukot na larawan. Ito ay larawan ni Beth noong bata pa. Nakangiti habang nakasakay sa kanyang balikat. Iyon ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman. Pinili niyang mamuhay sa anino, itago ang kanyang yaman, upang bigyan si Beth ng pagkakataong makahanap ng isang taong magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi dahil sa pera. Ngunit nabigo siya. Ang kanyang pag-iingat
ay naging sanhi ng kapahamakan ng kanyang anak. Ngayon, oras na para lumabas sa anino at itama ang lahat. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Beth ng simpleng adobong manok, napansin niya ang bagong kumpiyansa sa kilos ng kanyang anak. Kahit pagod, may ningning sa mga mata nito na matagal nang nawala. Ikinuwento nito ang tungkol sa mga dati niyang kaibigan na pumunta sa kapihan. Hindi po ako nagtago, Tay, sabi ni Beth, may halong pagmamalaki. Hinarap ko po sila. Pakiramdam ko po, kaya ko na. Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni T.M. Reyes. Yan ang anak ko, sabi niya. Pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan si Beth, tumunog ang telepono ni T.M. Reyes. Isang text message, binuksan niya ito mula sa kanyang pribadong investigador. Sir, may nakuha na po kami. Isang lumang birth certificate mula sa isang maliit na probinsya sa Visayas. Ilang sandali pa, isang imahe ang lumabas sa kanyang telepono. Isang kopya ng dokumento. Binasa niya ang pangalan ng ama. Arturo Madrigal. Nanigas si T.M. Reyes. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Arturo Madrigal. Ang pangalang iyon. Isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang dating kasosyo na sumubok naman lamang sa kanya na naging dahilan ng halos pagbagsak ng kumpanya. Isang taong natalo niya sa huli, nawala ang lahat, at nabalitang nagpakamatay. At sa ibaba ng pangalan ni Arturo, nakasulat ang pangalan ng kanyang nag-iisang anak. Katrina Cassandra Madrigal. Biglang tumawag ang investigador. Sinagot ito ni T.M. Reyes. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Sir, ang tunay na apelyido ni Katrina ay hindi Velasco. Siya po ang anak ni Arturo Madrigal. Napapikit si T.M. Reyes. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang malamig na ngiti, ang kinalkulang mga galaw, ang puot na nakita niya sa mga mata nito. Hindi ito tungkol kay Ricardo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. At ang target ay hindi ang kanyang manugang. Ang tunay na target ay siya. At ginagamit nito si Ricardo para sirain hindi lang ang kanyang anak, kundi ang buong imperyong kanyang itinayo. Ang hangin sa sementeryo ay malamig at ang amoy ng luma, tuyong lupa, ay bumalot kay Katrina Velasco. Hindi Velasco. Katrina Cassandra Madrigal. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng lapida. Ang kanyang mamahaling designer dress ay tila hindi nababagay sa payak na kapaligiran. Sa araw na ito, hindi siya ang mapusok at ambisyosong Katrina na nakilala ng mga tao. Siya ay si Katrina, ang anak na babae, na punong-puno ng galit at pighati. Hinaplos niya ang marmol na lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama, Arturo Madrigal. Ilang taon na rin simula nang huli siyang dumalaw dito. Ilang taon na rin simula nang huli niyang naramdaman ang sakit ng pagkawala. Ngunit ang sakit na yon ay hindi naglaho. Nag-ugat ito ng malalim sa kanyang puso at nagbunga ng isang layunin, ang paghihiganti. Malapit na papa, bulong niya, at ang kanyang boses ay tila isang dagasa ng hangin. Malapit ko nang makuha ang hustisya para sa'yo. Bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, sa mga alaalang hindi niya kailanman hinayaang mamatay. Isang gabi, noong 10 taong gulang pa lang siya, ginising siya ng sigawan mula sa ibaba. Ang kanyang ama, Arturo, na dati isang kilalang negosyante, ay nawala na ang lahat. Narinig niya ang kanyang papa na nakikipagtalo sa isang boses na hindi pamilyar. Isang boses na may kapangyarihan, malamig, at walang pakundangan. Nang sumilip siya mula sa hagdanan, nakita niya ang kanyang papa na nakaluhod sa harap ng isang lalaki. Isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata. Alam niya na matalino ito, hindi gumagamit ng kanyang tunay na pangalan sa mga opisyal na dokumento. Ngunit ang pangalang Reyes ay naging gabay niya. Pinalaki siya ng kanyang mama sa probinsya
sa hirap at pagtitiis. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang apoy ng paghihiganti sa puso ni Katrina ay lalong lumalakas. Nag-aral siya ng mabuti, nagtrabaho ng husto, at ginamit ang kanyang ganda at talino upang makapasok sa mundo ng alta sosyedad. Iniba niya ang kanyang apelyido, tinago ang kanyang nakaraan, at naghanda para sa kanyang pagbabalik. At nahanap niya si Ricardo de Villa, isang ambisyosong lalaki, ngunit madaling manipulahin ng kapangyarihan at karangyaan. Isang perpektong kasangkapan para sa kanyang plano. Nalaman niyang konektado si Ricardo sa isang Reyes, isang shareholder sa kanyang kumpanya. Hindi pa niya alam ang buong lawak ng koneksyon, ngunit sapat na yon upang simulan ang kanyang paghila sa PC. Ang pag-akit kay Ricardo ay madali. Ang pagtanggal kay Lilibeth, ang simpleng asawa ni Ricardo, ay mas madali pa. Hindi niya maintindihan kung paano nabubuhay si Lilibeth sa karangyaan nang hindi man lang ginagamit ang impluwensya nito. Isang tanga, isang mahina. Sa kanyang pagbabalik sa Forbes Park, sa loob ng master's bedroom na dati pag-aari ni Lilibeth, inilatag ni Katrina ang isang malaking blueprint ng De Villa Group of Companies. Mayroon siyang sariling kopya na iligal na nakuha mula sa loob ng kumpanya. Ang bawat pangalan, bawat posisyon, bawat share ay nakalista. Ang tanga mo, Ricardo, bulong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na nakangiti sa isang litrato kasama ang iba pang board members. Akala mo, kinokontrol mo ang lahat. Hindi mo alam, isa ka lang piyon sa laro ko. Ang kanyang plano ay simple, ngunit henyo. Gumamit siya ng isang investment scheme sa real estate sa Palawan. Hindi ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa paglipat ng mga asset at pagkuha ng kontrol sa mga pwesto sa board. Kailangan niya ng isang serye ng mga baluktot na transaksyon na hindi gaanong mapapansin sa unang tingin, ngunit sa huli ay magpapahina sa kumpanya mula sa loob. At si Ricardo, sa kanyang kasakiman at kumpiyansa, ay handang pumirma sa anumang ipaubaya niya. Ang matandang miyembro ng board na tumawag kay Ricardo ay isa sa kanyang mga tauhan. Isang matandang loyalista ng Reyes na matagal nang pinaghihinalaan ni Katrina, ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Ang mga PC ay hinila na. Ang mga bitag ay nakakalat na. Nang gabing iyon, habang abala si Ricardo sa pag-aasikaso ng mga tawag mula sa kanyang mga kakampi, si Katrina ay tahimik na nakaupo sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Hinihintay niya ang isang mensahe. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng isang spreadsheet. Nakalista roon ang lahat ng paglilipat ng shares na magaganap sa susunod na araw sa pamamagitan ng mga shell companies at mga dummy corporations na maingat niyang inilagay sa loob ng maraming taon. Unti-unti niyang ililipat ang kapangyarihan ng kumpanya sa kanyang kamay. Ang huling hakbang ay ang pagpapatalsik sa mga natitirang miyembro ng board na loyal sa Reyes at ang paglalagay ng kanyang mga sariling tauhan. Ang huling linya ng kanyang spreadsheet ay nagpapakita ng isang pangalan. TM Reyes. Ang kanyang share sa kumpanya ay napakalaki pa rin, ngunit nakatago sa likod ng mga nominee accounts. Ito ang pundasyon ng kanyang paghihiganti. Kapag bumagsak ang kumpanya at makuha niya ang lahat ng kinita nito, masisira ang lahat ng itinayo ng lalaking iyon. Hindi lang yaman ang mawawala sa kanya, kundi ang kanyang legacy. Ang pinakamasarap na bahagi ay ang panunood kay Ricardo na maging kasangkapan sa sarili niyang kapahamakan. Ang lalaking ito, na akala'y napakatalino, ay magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya na pinangarap niyang kontrolin. At si Lilibeth, ang inosenteng asawa, ay magiging isa lamang collateral damage. Isang malupit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung sino ang tunay na papasok sa impyerno. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang burner phone. Hindi niya ito agad binuksan. Hinayaan niya lang ang notification na mag-pop up. Ang pangungusap sa screen ay tila isang hudyat.
Handa na ang lahat para sa board meeting. Hindi siya makapaghintay. Ang matagal niyang pinaghandaang paghihiganti ay magsisimula na sa umaga. Ang kanyang kapalaran, ang kanyang hustisya ay nasa kanyang mga kamay na. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na nagpaparamdam, ngunit si Beth ay gising na. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa bintana ng kanilang apartment ay nagdadala ng amoy ng sariwang umaga. Ngunit hindi nito kayang pauwiin ang bigat sa kanyang dibdib. Isang buwan na ang lumipas mula nang sinimulan niya ang kanyang trabaho sa kanto kapihan. Isang buwan ng pagtatrabaho ng matino, ng pagharap sa mga hamon at ng unti-unting pagbangon. Kahit papaano, nakakaramdam siya ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Nasanay na siya sa pagod ng maghapon, sa pagbilang ng barya at sa paglilinis ng mga mesa. Masarap sa pakiramdam ang kumain ng simple, ngunit masarap na lutong bahay ng kanyang ama. Hindi na niya gaanong iniisip ang mansyon, si Ricardo, o ang nakaraan, o iyon ang akala niya. Nasa kusina siya, nagtitimpla ng kape nang marinig niya ang katok sa pinto. "Ako na po, Atay," tawag niya sa kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Pagbukas niya, isang lalaki na may suot na uniforme ang nakatayo sa harap niya. May hawak itong isang brown envelope. "Kayo po ba si Lilibet Santos?" tanong nito. Ang kanyang boses ay formal. "Ako nga po," sagot ni Beth. Kumakabog na ang dibdib niya. May masamang kutob siya. "May ipinababasa lang po ako," sabi ng lalaki. Iniaabot sa kanya ang isang papel at isang ballpen. "Pakipirmahan na lang po dito." Kinakabahang kinuha ni Beth ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang logo ng isang law firm na pamilyar sa kanya. Ang law firm ni Ricardo. Pinirmahan niya ang resibo at kinuha ang sobre. Nang isara niya ang pinto, tinitigan niya ang dokumento sa kanyang kamay. Ang salitang summons ay nakasulat sa malalaking letra. Summons, trátate. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang sulat ay hindi lamang mula kay Ricardo, kundi pati na rin kay Katrina Velasco. Inidemanda nila siya for defamation and slander. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang kape ay umagos mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang kanyang ama ay nagulantang sa ingay at mabilis na lumapit sa kanya. "Anak, anong nangyari?" tanong ni Mang Tomas. Nakita nito ang basag na tasa at ang papel sa kamay ng kanyang anak. Nanginginig na ipinakita ni Beth ang dokumento sa kanyang ama. "Idinidimanda nila ako, Te." Sabi nila, nagkakalat daw ako ng kasinungalingan para sirain ang pangalan nila. Gusto nila akong ipabilanggo. Kinuha ni Mang Tomas ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga nilalaman nito. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at matigas. "Walang hiya." Bulong nito, isang salitang bihira niyang marinig mula sa kanyang ama. Hindi nila kayang gawin yan. Ngunit para kay Beth, ito ay isang bangungot na nagiging totoo. Sa kanilang sitwasyon, wala siyang laban, wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Paano niya lalabanan ang dalawang taong may kapangyarihan at pera? "Paano po ang gagawin ko, Tay?" tanong niya. Ang kanyang boses ay basag na. "Wala na po akong natira. Ngayon, pati ang dangal ko, gusto nilang sirain." Dinala siya ng kanyang ama sa isang abogado na dati nang nag-asikaso ng ilang maliliit na papeles para kay Mang Tomas. Isang matapat at matandang abogado na nagngangalang Attorney Ramos. "Sa totoo lang, Lilibeth," paliwanag ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pag-aalala. "Mahirap ang sitwasyon mo. Mayroon silang mga testigo, mga taong handang magpatunay na nagkakalat ka ng negatibong balita tungkol sa kanila. Kahit hindi totoo, ang paglilitis ay magastos at matagal. At sa posisyon nila, madali lang para sa kanila na impluwensyahan ang opinyon ng publiko." Naramdaman ni Beth ang lamig na gumapang sa kanyang likod.
Ang lahat ng hirap niya sa pagbangon ay tila walang kabuluhan. Parang may isang malaking kamay na patuloy na nagtutulak sa kanya pabalik sa ilalim. Ang mga kaibigan niya noon sa Forbes Park na tila naawa sa kanya noong una ay biglang lumayo. Ang mga text messages na nag-aalok ng suporta ay nawala. Sa social media, sunod-sunod ang mga post na sumusuporta kay Ricardo at Katrina. Tinatawag siyang inggitera at gold digger. Hindi niya sinagot ang mga tawag, hindi niya binasa ang mga komento, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Hindi ko na po kaya, Tay, sabi niya isang gabi habang nakayakap sa kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, hindi na niya kayang pigilan. Wala na po akong laban. Gusto ko na lang sumuko, hayaan ko na lang po silang gawin ang gusto nila. Hinaplos ni Mang Tomas ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal siyang hindi nagsalita. Tila may malalim na iniisip. Anak, mahinang sabi nito, hindi mo ba naaalala ang sinabi ko sa iyo noon? Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa tibay ng puso. Pero ano pa po ang laban ng puso? Tay, kung ang lahat ay kinuha na sa iyo, bulong niya. Niyakap ng mahigpit ni Mang Tomas ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ay tila isang matibay na haligi na kayang dalhin ang bigat ng mundo. Sa kanyang puso, nagising ang isang pagdedesisyon na matagal niyang ipinagpaliban. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na, anak, bukas, sabi ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag, puno ng kapangyarihan na bihira niyang marinig. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito. Ipinapangako ko. Matapos ang lahat ng ito, hindi na sila makakapagdulot ng anumang sakit sa'yo. Tinitigan ni Beth ang kanyang ama. Nakita niya ang isang ningning sa mga mata nito na hindi niya kailanman nakita. Isang ningning ng determinasyon, ng kapangyarihan, ng isang tagong lakas. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa dilim ng kanyang pagkabigo. Ngunit hindi niya lubos na maintindihan ang lalim ng pangakong iyon. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang ama. Ang tanging alam niya ay isang bagay. Bukas, magbabago ang lahat. Ang mainit na hangin ng tag-araw sa Makati ay tila nagdaragdag sa init ng ulo ni Ricardo de Villa. Ngunit sa araw na ito, hindi siya nakakaramdam ng init ng galit, kundi init ng tagumpay. Nakaupo siya sa pinakagitna ng malaking conference table sa executive boardroom ng De Villa Group of Companies, sa pinakamataas na palapag ng kanilang gusali sa Bonifacio Global City. Sa kanyang tabi, nakangiti si Katrina Velasco. Ang kanyang bawat galaw ay eleganteng kalkulado. Ngayon ang araw na makukuha niya ang pinal na control sa board. Ang araw na tuluyan niyang masisipa ang mga old guards at mailalagay ang kanyang sariling mga tauhan. Ang araw na opisyal siyang kikilalanin bilang ang nag-iisang hari ng kanyang imperyo. Tumingin siya sa kanyang watch. 2 minuto bago magsimula ang special board meeting. Ang agenda, voting on the final approval of the Palawan Real Estate Development Project and the subsequent restructuring of the Board of Directors. Ang lahat ay nasa ayos. Ang mga boto ay nabilang na. Ang mga papeles ay pirma na. Pumasok ang kanyang mga loyalistang board members, ngumingiti at kinukumpirma ang kanilang suporta. Lahat po ay ayon sa plano, Ricardo. Bulong ng isa. Wala tayong magiging problema. Ngumisi si Ricardo. Mabuti. Siguraduhin nating malinis ang lahat. Pagkatapos, pumasok ang 2 pang matandang miyembro ng board. Ang mga huling balakid sa kanyang ganap na kontrol. Ang isa ay si Mr. De La Cruz. Ang isa naman ay si Mr. Morales. Ang kanilang mga mukha ay tila malungkot. Ngunit nakita niya ang bahid ng pagkabigo sa kanilang mga mata. Isang nakakatuwang tanawin.
Nag-umpisa ang meeting. Ipinirisinta ni Ricardo ang kanyang vision para sa kumpanya, ang mga benepisyo ng Palawan Project at kung paano ito magbibigay ng bagong direksyon sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Tila siya isang henyo na nagtatanghal ng kanyang obra maestra. And with the full implementation of this project, pagtatapos niya, we will solidify the Villa Group as the undisputed leader in the market. Kaya naman, iminumungkahi ko ang pag-aproba sa proyektong ito at ang pagpapatibay ng mga bagong posisyon sa board. Pinakita ni Katrina ang mga slides, detalyado, kumpleto, malinaw, walang makakapagreklamo, walang butas. Anyone who wishes to oppose, now is your last chance. Sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunuya, nakatingin sa dalawang matatandang miyembro ng board. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Napalingon ang lahat. Tumahimik ang buong silid. Pumasok ang isang lalaki. Hindi siya kilala ng karamihan sa mga naroroon. Matanda, ngunit tuwid ang tindig. Nakasuot ito ng isang napakamahal na dark gray suit. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa likuran nito, isang grupo ng mga abogado at ang kanyang pinuno ng seguridad. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang lalaking ito, pamilyar siya rito. Nakita niya ito sa kanyang anibersaryo. Ang tatay ni Beth, Mang Tomas. Ngunit ang Mang Tomas na nakita niya noon ay nakabarong at may kaluskos na pantalon. Ang Mang Tomas na ito ay tila isang hari na naglalakad sa kanyang kaharian. I apologize for the interruption. Sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malakas, malalim, at may taglay na awtoridad na hindi maikakaila. But I believe I have the right to be here. This is, after all, my company. Nagulat ang lahat. Nagtinginan ang mga board members. Maging si Katrina ay tila natigilan sa isang saglit, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang pagkabigla. Who are you? Tanong ni Ricardo. Tumayo. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Anong karapatan mo? TM Reyes, putol ng matanda. Ang tagapagtatag at ang pinakamalaking shareholder ng De Villa Group of Companies. Tumahimik ang buong silid. Napatingin si Ricardo sa dalawang matatandang board members. Ang kanilang mga muka ay puno ng paggalang at pagkilala sa bagong dating. Napakalaking kasinungalingan, sigaw ni Ricardo. Ikaw? Ang isang magsasaka na tatay ng aking dating asawa? Hahaha, hindi ako nagpapatawa. Ngumiti si TM Reyes, isang nangiting malamig at matalim. Nakalimutan mo na ba, Ricardo? Ang pangalang De Villa ay galing sa pangalan ng aking yumaong kapatid. Pinahiram ko lang sa inyo ang apelyidong yon para gamitin sa kumpanya. Ngunit ang kumpanya, kailanman ay hindi naging inyo. Sumenya siya sa isa sa kanyang mga abogado. Agad na lumabas ang mga papeles. Narito ang lahat ng orihinal na dokumento. Ang mga kasunduan sa pagitan ko at ng yumaong Mr. De Villa, ang mga stock certificates, ang mga bank statements ng mga taon na nagtatago ako sa likod ng mga nominees, at ang lahat ng ebidensya na kayo, Mr. De Villa, ay sistematikong nilalabag ang tiwala na ipinagkaloob sa inyo. Ipinakita sa malaking screen ang mga financial records na matagal nang inimbestigahan ni TM Reyes, ang mga hindi malinaw na transaksyon, ang mga nalipat na pondo sa mga shell corporations na konektado sa pangalan ni Ricardo at Katrina. At ikaw naman, Miss Velasco, sabi ni TM Reyes, ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Katrina. Masalimuot ang iyong plano. Ginawa mo akong mangmang sa loob ng maraming taon. Naging blanko ang mukha ni Katrina. Ngunit sa loob, alam niyang nabuking na siya. Ipinakita sa screen ang mga birth certificate, ang kopya ng lumang kaso ng kumpanya ni Arturo Madrigal, ang lahat ng ebidensya ng kanyang pinagplanuhang paghihiganti. Katrina Cassandra Madrigal,
sabi ni Tim Reyes, may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Ang anak ni Arturo Madrigal, ang tao na pinaniniwalaan mong sumira sa buhay ng iyong ama. Ginawa mo akong mangmang sa loob ng maraming taon. Sinamantala mo ang pagiging inosente ng anak ko at ang kasakiman ng aking manugang upang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Gumuho ang mundo ni Ricardo. Hindi niya maintindihan. Naghalo-halo ang lahat sa kanyang isipan. Ang proyektong Palawan, ang mga dokumentong pinirmahan niya, ang paglipat ng shares, si Katrina, ang babala ng matanda. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumuhos sa kanyang likod. Napatingin siya kay Katrina na ngayon ay wala ng anumang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, ngunit hindi ito galit. Ito ay isang malamig na pagtanggap ng pagkatalo. Ricardo de Villa, sabi ni Tim Reyes, dahil sa iyong mga kasalanan, sa paglabag sa iyong fiduciary duties at sa pandaraya sa kumpanyang ito, ikaw ay agad na sinisante sa iyong posisyon bilang CEO. Ang lahat ng iyong shares ay kinokompiska bilang bahagi ng kompensasyon sa mga pinsalang iyong idinulot. At ang iyong proyektong real estate sa Palawan ay agad na ipatitigil at iimbestigahan. Parang isang suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito totoo. Hindi! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasasaktan. Hindi mo ito kayang gawin. Sa akin tong kumpanya. Akin tong lahat. Hindi! Malamig na sagot ni Tim Reyes. Kailanman ay hindi naging sayo. Lumapit ang kanyang pinuno ng seguridad kay Katrina. Miss Madrigal, you are under arrest for corporate espionage, fraud, and attempted hostile takeover. Hindi pumalag si Katrina. Ngumiti lang siya, isang ngiting mapait. Tumingin siya kay Tim Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Panalo ka, matandang Reyes, sa ngayon, pero hindi pa tapos ang laban. Dalawang seguridad ang lumapit kay Ricardo. Kayo naman, Mr. De Villa. Sinisante kayo at mananagot kayo sa batas sa lahat ng inyong nagawa. Hindi! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Ricardo, nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang kaharian, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Itinuro niya si Tim Reyes. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kasalanan ninyong lahat ito. Kasalanan ninyo. Ipinapangako ko. Pagsisisihan ninyo ang lahat ng ito. Habang kinakaladkad siya palabas ng boardroom, ang mga salita niya ay tila walang kabuluhan. Ang kanyang sigaw ay lumabo sa gitna ng katahimikan at ng matigas na pagtingin ni Tim Reyes. Wala nang natira kay Ricardo de Villa. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Nakaupo si Lilibeth sa harap ng maliit at lumang telebisyon sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang balita ay tungkol sa isang corporate upheaval sa De Villa Group of Companies. Sunod-sunod ang mga news anchor na nagbabasa ng breaking news. Ipinapakita sa screen ang mga mugshot ni Ricardo de Villa at Katrina Velasco, na ngayon ay kinilala na bilang si Katrina Madrigal. Ang video footage ng isang nagpupumiglas na Ricardo na kinakaladkad palabas ng boardroom ay paulit-ulit na ipinapakita. Ang kanyang sigaw ng kasalanan ninyong lahat ito ay tila tumatak sa isipan ni Beth. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi, umiinom ng kape. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Beth na kalungkutan. Tatay, kayo po ba yan? Tanong ni Beth. Nanginginig ang kanyang boses habang ipinapakita sa screen ang isang malaking litrato ni TM. Reyes, ang mystery CEO na naglantad sa iskandalo. Ang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit.
Ang lalaking may matalas na tingin. Tumango si Mang Tomas. Ako nga anak. Isang alon ng pagkabigla, pagkalito, at pagtataka ang bumalot kay Beth. Ang kanyang ama. Ang simple, mabait at magsasakang ama na nagluluto ng lugaw para sa kanya. Siya ang may-ari ng lahat, ang nagtatag ng De Villa Group, ang dahilan kung bakit mayaman si Ricardo. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Bakit niya hinayaan siyang maging kawawa habang siya pala ang nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan? Bakit po? Bakit niyo po itinago sa akin ang lahat? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang sumbat. Bakit niyo po hinayaan na mangyari ang lahat ng to sa akin? Bumuntong hininga si Mang Tomas. Ibinaba niya ang kanyang kape at hinarap ang kanyang anak. Anak, mahal na mahal kita. Kung may nagawa akong mali, iyon ay ang subukan kang protektahan. Nagsimula siyang magkwento. Ang kwento ng kanyang pag-akyat mula sa hirap, ang pagtatatag ng kanyang negosyo sa maliit na puhunan, ang kanyang paghihirap para maging matagumpay, ang kanyang desisyon na gamitin ang pangalan ng kanyang yumaong kapatid, si De Villa, upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto kong makahanap ka ng pag-ibig na totoo, Beth. Paliwanag ni Mang Tomas. Ayokong mahalin ka dahil sa aking yaman. Akala ko, kapag hindi nila alam na ako ang may-ari ng lahat, makikita ko ang tunay na kulay ng taong mamahalin mo. Masakit ang katotohanan. Masakit ang malaman na ang lahat ng pagdurusa niya ay bahagi pala ng isang pagsubok na hindi niya alam na kasali siya. Ngunit sa bawat salita ng kanyang ama, naramdaman din ni Beth ang bigat ng sakripisyo, ang pag-ibig, ang pag-aalala. At si Katrina, pagpapatuloy ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay naging malungkot. Hindi ko inakalang ganito kalalim ang paghihiganti niya. Akala ko na sarado na ang kabanatang iyon sa buhay ko. Ikinuwento niya ang tungkol kay Arturo Madrigal, ang kanyang dating kasosyo, ang kanilang hindi pagkakaunawaan na humantong sa pagkalugi ng kumpanya ni Arturo. Ang pagpapakamatay nito, ang planong paghihiganti ni Katrina. Ginamit niya si Ricardo para sirain hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng mahalaga sa akin, sabi ni Mang Tomas. At sa kanyang boses, naramdaman ni Beth ang sakit ng kanyang ama. Pero huli na nang malaman ko ang lahat. Huli na nang malaman kong nasasaktan na pala ang aking anak. Napatingin si Beth sa kanyang ama. Ang lahat ng galit niya ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Oo, nagkamali ang kanyang ama. Nagkamali ito sa pagtatago ng katotohanan, ngunit ginawa nito ang lahat para sa kanya. Ginawa nito ang lahat para protektahan siya. Wala na pong pakialam ang pera. Tay, bulong niya at niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Ang mahalaga, magkasama po tayo. At alam ko na po ngayon kung sino ako. Hindi ko po kailangan ng mansyon para maging Beth Santos. Pagkatapos nilang mag-usap, naglakad-lakad si Beth mag-isa. Ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa isang lugar na matagal na niyang iniwasan, ang Forbes Park. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng dating mansyon ng mga De Villa. Ang gate ay sarado. Walang ilaw sa loob. Tila isang malaking, malamig na anino. Ang mansyon na pinangarap niya. Ang mansyon na naging bilangguan niya. Tinitigan niya ang mansyon. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Wala nang pagnanais na bumalik. Wala nang hinanakit. Ang nakita niya ay isang malaking bahay, walang kaluluwa. Isang simbolo ng isang nakaraang buhay na hindi na sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang notification. May isang bagong voicemail mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Ang boses ni Ricardo, basag, umiiyak. Beth, please, pakinggan mo ako. Wala na ako. Nawala na ang lahat. Wala akong matakbuhan. Kailangan kita, Beth. Kailangan ko ng tulong mo.
Magkita tayo please, kahit sandali lang. Please. Napatigil si Beth. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa. Ang boses na yon, ang boses ng lalaking minahal niya ng buong puso, ay puno ng desperasyon. Ibinaba niya ang telepono. Matagal siyang nakatitig sa screen, ang kanyang hinlalaki ay nakahanda, sanang i-delete ang voicemail, ngunit hindi niya magawa. Ang boses ni Ricardo ay tila isang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng kanyang dating pagkatao. Napatingin muli siya sa mansyon. Dati, handa siyang gawin ang lahat para sa lalaking nasa loob niyon. Handa siyang isakripisyo ang sarili niyang pangarap, ang sarili niyang pagkatao, basta't makasama lang siya. Ngayon, ang lalaking iyon ay nasa bingit ng pagkawala. At siya, si Beth, na dati walang-wala, ay natututo ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Naghalo-halo ang mga damdamin sa kanyang dibdib, awa, galit at isang kakaibang kalayaan. Hindi niya ginusto ang mangyari kay Ricardo. Hindi niya hiniling na tuluyang mawalan ito ng lahat. Ngunit hindi niya rin kayang kalimutan ang sakit, ang kahihiyan, at ang pagtataksil na dinanas niya sa mga kamay nito, ang pagpapatawad. Iyan ang sinabi ng kanyang ama, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o ng pagbabalik sa kung saan ka nasaktan. Kailangan niyang makipagkita, hindi para ayusin ang anumang bagay sa pagitan nila, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan, para tapusin ang kabanatang ito ng kanyang buhay ng may dignidad. Huminga siya ng malalim. Kinailangan niya ng pagtatapos, hindi para kay Ricardo, kundi para sa sarili niya, para sa Beth Santos na matagal nang nawala. Marahan siyang naglakad pabalik sa apartment. Pagpasok niya, nakita niya si Mang Tomas na nakaupo pa rin sa sala. Tila alam na ang kanyang naging desisyon. "Tatay," sabi ni Beth. Ang kanyang boses ay matatag. "May tawag po si Ricardo. Gusto po niyang makipagkita." Tiningnan siya ni Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Kailangan ko po itong gawin." Pagpapatuloy ni Beth. "Kailangan ko pong harapin siya, pero hindi para ibalik ang dati, kundi para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng sakit." Tumayo si Mang Tomas, lumapit sa kanyang anak, at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Gawin mo ang sa tingin mong tama, anak. Narito lang ako, laging nasa likuran mo." Sa mga oras na yon, naramdaman ni Beth ang buong suporta ng kanyang ama. Hindi siya nag-iisa, may kasama siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay handa na siya. Handa siyang harapin ang multo ng nakaraan at iwanan ito sa likuran. Dahil ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago, kundi sa pagharap sa katotohanan. Ang simoy ng hangin sa public park ay presko at mapayapa. Ito ang napili ni Beth na lugar para sa huling pagkikita nila ni Ricardo. Malayo sa kinang ng mga matataas na gusali. Malayo sa mga mata ng mapanghusgang tao. Isang simpleng mesa sa ilalim ng isang malaking puno, kung saan ang ingay lang ng mga batang naglalaro at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Nang dumating si Beth, nakita niya agad si Ricardo. Nakaupo ito sa bench, nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat ng husto. Ang dating Ricardo na laging nakasuot ng mamahaling suit, ngayon ay nakasuot lang ng isang gusot na polo at faded na pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat at may malalalim na eye bags. Wala na ang dating Ricardo na puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Ang nakita niya ay isang lalaking durog at talunan. Lumingon si Ricardo nang marinig ang kanyang mga yapak. Nanlaki ang mga mata nito. Tumayo siya, tila hindi makapaniwala. "Beth?" Ang kanyang boses ay garalgal. Tumango si Beth. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at maong. Walang makeup, walang alahas. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Ricardo na hindi niya kailanman nakita dati. Kapayapaan, lakas,
at isang kakaibang kalayaan. Umupo si Beth sa harap niya. Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang si Ricardo na tingnan siya na maramdaman ang pagkakaiba. Salamat at dumating ka, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila basag na. Akala ko, hindi ka na darating. Kailangan ko tong gawin, Ricardo. Mahinahon niyang sagot. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Niyuko ni Ricardo ang kanyang ulo. Alam kong napakasama ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, Beth. Sa lahat ng nagawa ko. Oo, sabi ni Beth. Walang bahid ng galit o pait sa kanyang boses. Isang simpleng pagtanggap ng katotohanan. Pero tapos na yan. Wala na ako, Beth. Patuloy ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umugong sa pighati. Nawala na ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang mansyon, lahat. Wala akong matakbuhan. Lahat ng akala kong kaibigan, iniwan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tinitigan ni Beth ang lalaking dating kanyang mundo. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, nagbasag ng kanyang puso, at nagtulak sa kanya sa kabilang dulo ng kawalan. Ngayon, nakikita niya ito na nasa parehong sitwasyon o mas masahol pa. Naranasan ko na yan, Ricardo, sabi ni Beth. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang batang naglalaro sa di kalayuan. Ang mawalan ng lahat. Ang pakiramdam na parang walang matakbuhan. Ang pakiramdam na tila binasag ka at iniwan sa basurahan. Inangat ni Ricardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero ikaw, nakabangon ka, Beth. Kaya mo akong tulungan. Patawarin mo ako, Beth. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit bilang kaibigan lang, magsisimula ako ulit. Babawi ako. Napangiti si Beth, isang malungkot na ngiti. Ang pagpapatawad, Ricardo, ay ibinibigay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili, para magkaroon ng kapayapaan ng puso mo. At pinatatawad na kita. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Talaga? Salamat, Beth. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, Ricardo. Pagpapatuloy ni Beth. At hindi rin ito nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Beth Santos na nakilala mo noon, ang Beth na handang magsakripisyo ng lahat para sa'yo, ay matagal nang wala. Natuto na ako. At ngayon, mahal ko ang Beth na ako ngayon. Ang pag-asa sa mga mata ni Ricardo ay unti-unting naglaho. Kailangan mong bumangon sa sarili mong mga paa, Ricardo, sabi ni Beth. Tulad ng ginawa ko, kailangan mong matuto na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mansyon o sa pera, kundi sa kung sino ka sa loob, sa iyong integridad. Kinuha ni Beth ang kanyang maliit na purse. Inilabas niya ang isang brown envelope na may laman. Inilagay niya ito sa mesa. Hindi ko alam kung paano ka magsisimula, sabi niya. Pero ito ay para sa'yo. Pambayad sa mga utang mo o panimula sa kung ano man ang gusto mong gawin. Tiningnan ni Ricardo ang sobre. Sa loob niyon, may ilang piraso ng 1,000 piso. Ang sahod niya mula sa kanto kapihan at ilang karagdagang tulong mula sa kanyang ama. Ano to, Beth? Tanong ni Ricardo, naguguluhan. Tulong, sabi ni Beth. Tulong mula sa isang taong nakakaalam kung paano magsimula mula sa wala. Tumayo siya. Paalam, Ricardo. Nanatili lang si Ricardo na nakaupo, nakatitig sa sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pagkagulat, iya, at isang pahiwatig ng pag-unawa. Malumanay na lumakad palayo si Beth. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang ay isang paglaya, isang pagtalikod sa nakaraan. Nasa labas ng parke, naghihintay ang kanyang ama, si Mang Tomas, sa isang bench. Ngumiti si Beth, isang ngangiting totoo at puno ng kaligayahan.
Tapos na po, tatay, sabi niya. Mabuti, anak, sabi ni Mang Tomas at niyakap siya ng mahigpit. Simula na ng bago mong buhay. Naglakad sila ng magkasama, palayo sa parke, palayo sa mga alaala. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Si Beth ay nakangiti, handa nang salubungin ang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal sa sarili, at tunay na kalayaan. Hindi na niya kailangan ng mansyon, hindi na niya kailangan ng Ricardo. Sapat na sa kanya ang kanyang sarili, ang kanyang ama, at ang mga mumunting hakbang na magdadala sa kanya sa isang buhay na puno ng dignidad at tunay na halaga. Sa huling bahagi ng kwentong ito, ang pinagdaanan ni Lilibeth ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak ng isang kasal na winasak ng pagtataksil, kundi ang muling pagsilang ng isang babaeng muntik nang mawalan ng dangal at pag-asa. Mula sa pagiging asawa na itinaboy sa gitna ng marangyang selebrasyon, napilitan siyang magsimula muli bilang isang simpleng coffee server kasama ang isang amang mahigpit sa salita, ngunit wagas magmahal. At nang mabunyag ang nakakagulat na katotohanan na ang ama pala niya ay isang makapangyarihang bilyonaryong matagal nang nagmamasid, unti-unting bumalik ang hustisya. Bumagsak ang kasakiman ni Ricardo at nabunyag ang mapanirang plano ni Katrina. Sa huli, napatunayan na ang masasama ay may kabayaran at ang mabubuti ay may gantimpala. Ngunit higit sa kayamanan, ang tunay na tagumpay ni Lilibeth ay ang muling pagtayo sa sarili niyang mga paa. Para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin ba ninyo ang magpatawad o tuluyang magpaalam sa nakaraan? At kayo? Kumusta na kayo sa mga pinagdaraanan ninyo ngayon? Nandito ako, handang makinig. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.